Alright, so good day mga kayamers. So for today's video, mag-install tayo ng dual horn, okay, sa ating sasakyan na Siyaw. Okay, pero lalagyan natin to ng 3-way switch. Okay, so yung 3-way switch na to, para at least magamit natin yung dual horn or magamit natin yung stock na busina ng ating Honda Mobilio. Okay? So, please stay tuned mga kayamers. Alright, so nasa loob tayo. Pinasok natin yung sasakyan natin dito sa garahe. Okay. So, nandoon si Balance. Ayun o, yung ating Aerox 155. So, ang gagawin natin, magtatrabaho muna tayo sa loob palabas. Okay, so meaning, ayusin muna natin yung switch sa loob and then ayusin natin yung wiring palabas sa firewall. Okay, and then mag-wiring na tayo dito. Tapos sa harap, check natin kung saan natin pwede ilagay yung ating dual horn. Okay? Alright, so mga kayamers, chinek ko kung nasan yung connection ng or yung butas, okay, ng firewall natin. So kung saan gumagapang yung wirings natin from the outside going to the inside, okay? Para at least malaman ko kung saan ko pwede ilagay itong switch natin, okay? So dito natin siya lalagay banda, okay? Kasi chinek ko wala nang lalagyan, mga lalagyanan ng switch. So pero ito yung pinaka dito pinaka madaling lagayan, okay? So para mas may access pa rin tayo sa switch. Okay, so ang gagawin lang natin, magbubutas tayo dito sa dash para at least malagay na natin tong switch. Okay? Alright, so mga kayamers, nabutasan na natin tong dash, no? So yan. Okay, so dyan yung magiging switch natin. Okay. Yan siya. Alright. Alright, so tapos na natin install yung switch. Okay, kung saan siya dapat naroroon. Okay, so ito yung sa firewall, no? So dyan natin papagapangin yung wiring. So lahat naman ng sasakyan merong ganyan. Right, so papagapangin natin yung mga wirings muna dyan. And then after that, magwa-wiring na tayo dito sa part na to. Okay, kasi nandito yung ating battery. Alright, so please stay tuned. Okay, so gagamit tayo nito, no, para maipasok yung wire dun sa loob. Okay.
So, gagawin lang natin dyan is itutusok papaloob. Okay, and then once makita natin sa loob, hahatakin natin yung wire. Okay, so magpapagapang tayo ng 3 wire. Okay, papaloob. Alright, so yun, no, napasok na natin dun. So, hahatakin natin sa loob. Okay. Okay, so yun, kung makikita nyo yun yung bakal at yung wire. So, gagawin lang natin, kukunin lang natin yung wire din, hahatakin natin. Alright, so again, 3 wire yung papapasukin natin from the outside going to the inside. Okay? Alright, so mga kayamers, no, kailangan yung tandaan, okay, yung bawat wire, okay, kung saan nyo kukonekta. Okay, kasi dito sa switch natin, di ba, meron siyang 2 lines at 1 line. Okay, dito sa 2 lines, iko-connecta natin yung pang dual horn. Dito sa 1 line, dyan natin kukonekta yung stock natin. Alright, and then dito sa circle na to, dyan yung power. Okay? Alright, so mga kayamers, medyo naabutan tayo ng ulan. So, ayun si Balance, yung ating Aerox 155. Okay, so nandito na tayo ngayon sa pag-go-wire. Okay, so just take note mga kayamers, okay? Some cars, dun sa stock na busina nila, may positive and negative terminal, okay? Pero meron din mga sasakyan, okay, especially yung mga latest ngayon, single terminal na lang siya, okay, which is somehow yun yung positive na terminal. Okay, so for our Honda Mobilio, single terminal na siya. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo kung paano na natin i-wiring. Okay, para mas madali. Alright, so mga kayamers, ito muna yung stock. Okay, stock na busina ng ating Honda Mobilio. Yan. Kung mapapansin nyo, I'm not sure kung makikita nyo. Okay, pero pag nakita nyo, yun o. Yan. Single pin lang siya, right? So ayan yung sinasabi ko sa inyo, okay? Pero yung iba niyan dual pin na, so meron positive and negative, okay? Alright, so mga kayamers, ito yung wiring muna natin sa loob, okay, para sa switch natin. Okay, so again, 2 lines, ito yung sa dual natin. Yung circle, ayan yung power. And then yung single line, okay, ayan yung para sa stock horn natin. Okay, so gaya na sinabi ko sa inyo, gumawa kayong palatandaan ng wiring. So ito na yung wires galing sa labas. So ito yung black na yung wire na may black na electric tape. Ito yung aking dual, sa dual horn. Yung wala, ito yung sa single. And then itong may red blue na colored wire, ayan yung sa power ko. Okay, so gagawin ko, kakabit ko na silang dalawa. Alright, alright, so mga kayamers, yan, nakabit na natin, oh. Okay, so linisin nyo na lang. Okay, and then afterwards, pwede nyo na uli ikabit yung sa switch nyo, para doon na tayo magtatrabaho sa labas. Okay? Alright, so mga kayamers, ito yung ating relay. Okay? So, tandaan nyo to, itong number 30, okay, kailangan nyo kukonektahan niya ng fuse. Alright? Itong number 86, okay, kukonekta yan doon sa harness ng ating stock horn. Okay, 85
Okay? Nakakonekta yan sa ground or negative. Okay? So, pwede natin siya i-connecta mismo dun sa negative ng ating battery or maghanap kayo ng magandang ground sa mobilyo nyo or sa sasakyan nyo. Okay? 87 yung sa taas. Iko-connecta natin yan doon sa power, okay, ng ating switch. Kailangan yun lang naman ay 4 pins na relay. Yung nakuha ko kasi 5 pins eh. So okay lang yan kasi hindi naman natin gagalawin tong nasa gitna. Okay? Alright, so medyo ginabi tayo kahapon, tapos umulan pa. Pero natapos natin yung wiring, So nakabit na natin lahat. All we need to do is just tap yung negative and positive, okay, sa battery, and then konting linis ng mga wiring. So yan, nandiyan na yung dual horn natin at yung stock. Okay, so lilinisin ko na lang yan and then magsa-sound check tayo. Okay, so sound check, dual horn or stock horn. Stock. Dual horn.